Hello again, ganda ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Magbibigay po tayo ng update about Kapden. Ngunit bago po tayo magsimula, magbibigay muna po tayo ng update about po kay Miss Angelica Homan. Or mas kilalang Angelica Panganiban. Sold out nga po ang unang pagtatamhal ng Set D, may asim pa sa Virgin Love Fest XX Hinog noong June 14, 2025, Saturday po ng hapon sa CCP Tanghala Ignacio Gimenez o CCB Black Box Theater, Pasay City. Ito ay marahil kay Angelica Panganiban Homan na tampok sa Don't Meow For Me, Catriona, isa sa tatlong dula under Set D. Tinanong nga po si Miss Angelica kung bakit niya nagustuhan ang nasabing one-act play. Siguro yung relationship no mother and daughter. And since maaga rin nawala sa akin ang aking mama, hindi kasi ako nagkaroon ng chance na maalagaan. Manaw nga po ang mami ni Mami Annabel ni Miss Angelica noong August 2024 sa pagpapatuloy ng kwento ng actress. So parang akong ewan ko, parang biglang may kumausap sa akin na biglang naging malapit. Alam mo yun, kahit na hindi malapit. So ayun, para akong nakarelate kahit hindi naman. Dalawa lang sila na PB O'Hara sa karakter sa dulang Don't Meow For Me, Catriona, na ang setting ay isang bus terminal na biyaheng Bicol ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang tinutukoy na Catriona sa title ay isang pusa. Noong 2021 pa ang huling pag-arte ni Miss Angelica. First time niya mag-retro sa Don't Meow For Me, Catriona, para may gigil siya sa nagustong ilabas. Natawa nga po ang actress, oo, ang pen-up emotion. Kumusta ang unang salang niya sa teatro? Tanong po sa kanya. Well, nakakabilib yung commitment talaga ng mga theater actors. Saad nga po ni Miss Angelica. Kapag pinapanood ko sila, nakikita ko sila ang sa dami ng mga natutuhutunan ko, yung professionalism na meron sila. Isa yun sa mga sana ay talagang ma-impart natin pagdating pa sa TV naman at sa pelikula. Tinanong nga po kung paano nabalanse ang pagre-rehearse sa play at pagiging nanay sa 2-year-old daughter na si Ven. Medyo puspusan talaga yung rehearsal. Talagang umuwi ako na hindi na ako makapagsilita. Pagtatapat nga po ni Miss Angelica, parang wala nang lakas yung pangakong magsalita. Pero na-build naman din yung stamina individually. Parang unang-una iniisip ko paano yon, 2 shows, pwede ba yon? Pero since minsan sa loob sa isang araw, 4 na beses mo uulit-ulitin. So parang may maitutulong naman talaga yung mga rehearsal. Yung pag-manage ng time, syempre lumalaki na rin yung bata. Hindi na rin naman siya nagpa-breastfeed pa hanggang ngayon. Nakakausap mo ng maayos, medyo nakikinig na kahit medyo mahirap pakiusapan. Tinanong nga rin po si Miss Angelica ano nga ba ang reaksyon ni Miss ng kanyang husband na si Greg na mapanood siya na technically dress rehearsal last week. Pangiti nga po si Miss Angelica, syempre super proud. Alam naman niya kung gaano ako kakabado. Kaya rin siya, talagang masaya na itawid ko yung dress rehearsal na hindi ako nagkamali, wala akong nakalimutang linya. Yun lang naman yung mga kinakakabahaw noon. Kumusta ang buhay may asawa? Tanong pa ulit sa kanya. Masaya naman para may kasama lagi sa bahay na best friend mo, diba? Para kayong naglalaro, sagot nga po ni Miss Angelica, aso't pusa. Minsan nag-aaway pero masaya. Sa September ay 3 years old na si Ben. Susundan na ba nila ito? Tanong ulit sa kanya. Sandali lang, kakabalik ko pa nga lang, sandali lang, wait lang. Parang hindi first timer ni Miss Angelica Panganiban Homan sa stage. Ang galing niya, hindi niya nilamon ni PB O'Hara, veteranang entiblado na kisabayan po siya. Kinapalan ko talaga yung mukha ko, nilamon ko lahat ng mga kaba ko. Bulas-ngas nga po ni Miss Angelica. Ginagamit ko lahat ng kaba para hindi ako maligas dun sa stage. Diyan ka lang muna, huwag ka muna magpapakita kaba. Bigay nga rin po siya na natutunan niya po kay Miss Tita Piwi. Sabi nga po niya, si Tita Piwi, grabe niya ako i-training. As in talagang minsan, sasabak na lang kami sa stage, tatanungin niya ako tungkol sa mga linya niya. Sabi ni Miss Angelica, tapos ako talaga yung, tita, seryoso ka ba? Oo nga, ano yung linya ko doon? Pag nandun na ako sa pwesto na yon, tanong po niya. Diyos ko, grabe talaga yung panic ko, iisipin ko talaga yung linya niya. Ang natutunan ko kay Tita Piwi ay memorize din yung linya ng ka-eksena mo. Sinusubukan niya ako, I guess, sobrang importante yon. Kasi pag nakalimutan syempre nung ka-co-star mo, di ba kaya mo siyang saluhin? Sa poster nga po ng Don't Meow For Me, Catriona ay Angelica Panganiban Homan ang nakalagay. Samantala, dumako naman po tayo sa update about po kay Miss Catherine Bernardo. Dead na pa rin nga po si Miss Catherine Bernardo sa patuloy na pag-iintriga sa kanyang love life. Tikom nga pa ang bibig niya kahit trending sa online ang issue sa kanila ni Mayor Mark Alcala. Knowing Miss Catherine, never ito magsasalita sa publiko lalo na kung ano personal life niya na niya ang kinakalkal. Samantala muna na naman kinaliwan ng mga fans viewer
ng Pilipinas Got Talent si Miss Catherine ng Saturday nga po. Imbis na magpapa-apekto kasi siya ang mga chismis as pinili na lang niya maglaro ng ganda-gandahan. Marami nga ang napawaw sa sexy white Michael Leyva dress nito na nagpa-cleavage pa siya. At bumagay naman po talaga kay Miss Catherine Bernardo ang kanyang kasuotan. At alam niyo po bang bumagay rin kay Miss Catherine Bernardo ang bangs dahil sa hugis ng kanyang mukha? Alam niyo po ba ang masasabi ko lang po sa patuloy na pagchichismis po kay Miss Catherine Bernardo na nakikita ko po is pinatunayan lang naman ni Miss Catherine Bernardo na hindi kailangan maging maingay sa social media upang maipaglaban ang sarili. Minsan nga po sapat na ang katahimikan, respeto at pananatiling totoo sa sarili. Nakita naman po natin sa kabila po ng lahat ng hamon sa buhay ni Miss Catherine Bernardo, naging matatag siya at mabuting tao sa tulong na rin ng mga mahal niya sa buhay at mga kaibigan. Kaya naman patuloy ang mga blessing na natatanggap ng actress. So ito na nga po, dumako naman po tayo sa update natin na about po kay Mr. Alden Richard. Alam niyo po ba na flinex po ni Mr. Alden Richard at ng kanyang AR Foundation INC ang 3 bagong graduates na tinulungan nilang makapag-aral. Sumakses nga sa pag-aaral ang 3 estudyante sa tulong na rin po ni Mr. Alden. Sa mismong social media account na nasabing foundation, makikita ang photos ng mga estudyante na kasama nga po ni Mr. Alden habang hawak-hawak ang kanilang diploma at graduation picture. Mababasa nga rin po sa nasabing po sa post na ang pag-tribute ng foundation sa 3, your hard work, resilience, and heart have brought you this far. As you step into a new chapter, keep reaching for your dreams and don't forget to light the way of others. For as when someone once did for you, give back, be it for forward, make it count. Marami nga po ang humanga sa advocacy na ito ni Mr. Alden. Mababasa rin sa komento ang inang magulang na umaasa mapipili rin ang kani-kanina mga anak para maging scholar nga po ni Mr. Alden. Hiling nga po ng mga fans at nagmamahal kay Mr. Alden na isa na rin po tayo. Sana nga marami pang mapag-aral at matulungan nga po itong si Mr. Alden Richard. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakauli nating showbiz update. Alam niyo po ba na binira ni Miss Vice Ganda ang mga fans na ilang celebrity housemate ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition? May ilang fans kasi ang nagbigay ng ibang meaning sa post nga po ni Miss Vice. Nag-post kasi si Miss Vice tungkol sa pagsuporta niya sa evicted kapamilya housemate na si Clarice de Guzman. Now that Clarice is out of the PBB house, it's time to really start supporting this brilliant talent. Magandang exposure sa kanya ang PBB para mas makilala ng mga manunood. At tulad ng matagal ko ng hangad, sana mas yakapin siya ng madla dahil may pambihira talaga siyang talento. Una nga pong post ni Miss Vice sa X na dati po siyang Twitter. Say naman po ng next na post niya, matagal na akong naniniwala at humahanga sa husay ni Miss Clarice. At matagal na rin ako nangihinayang dahil parang hindi siya masyado nabibigyan ng pansin. Kaya ako na mismo ang magpo-produce ng concert niya para mabigyan siya ng moment to shine dahil deserve naman po nito at di dapat masayang. Sa ikatlong post naman po, nag-react ang ilang fan. Post nga po ni Miss Vice at this year may plano na kami sa next concert kaya nga bigla siyang pumasok sa PBB. Kaya naantala ito. Sa simula kabado ako kung magtatagal siya sa loob dahil alam ko namang iba ang clout ng mga bagets na artistahin at may love team. Pero lumaban siya at minahal kaya nagtagal. Di man siya ang maging big winner, sobrang proud ako sa kanya. Walang nawala. Di ako nanghihinayang may inani pa. Mas dumami ng lubos ang naniniwala at humahanga sa kanya. At ang panalangin ko ay magtuloy-tuloy na ang magaganda mangyayari sa karir nito. Ayon sa isang fans, invalidated raw ni Vice Ganda ang supporter ng ibang celebrity housemate. To think may malaking following kayo, yet you invalidated those who supported others' housemate. Clarice earned love. Yes, but so did others. Hindi ng isang narrative ang tama. Huwag nating burahin ang journey ng iba just to uplift one. Reply na isang fan sa post ni Miss Vice Ganda, ngayon ay deleted na po. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.